Unahin niyo si Bianca, takot siya sa dugo, sigaw ni Enzo, habang si Althea ay nag-aagaw buhay sa stretcher. Ang kabit ay inaaruga dahil sa simpleng galos, habang ang tunay na asawa ay iniiwang mamatay. Gamit ang duguang kamay, pumirma si Althea sa sariling waiver. Sa pagpatak ng kanyang luha, namatay ang pagiging martyr niya. Babangon siya mula sa abo upang maningil. Handa na ba silang harapin ang paniningil ng tadhana? Unahin niyo si Bianca. Wala akong pakialam kahit maghintay ang iba, mas kailangan ako ni Bianca ngayon. Takot siya sa dugo. Mamatay siya sa kaba. Parang awa niyo na, asikasuhin niyo siya. Ang mga salitang iyon ay tila mga yelong, itinarak ng paulit-ulit sa dibdib ni Althea. Ang malamig na bakal ng stretcher ay pilit na yumayakap sa kanyang naghihingalong katawan, habang ang amoy ng sariling dugo at gamot sa emergency room ay nakakasulasok sa kanyang pang-amoy. Sa hindi kalayuan, malinaw sa kanyang paningin ang figura ng kanyang asawang si Enzo. Nakaluhod ito sa tabi ng isa pang kama, mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng babaeng walang ibang sugat, kundi isang maliit na galos sa noo. Si Bianca, ang kaibigan nitong pilit na umiiyak at nagpapanggap na biktima. Isang malupit na kabalintunaan ang nagaganap. Kalahating oras pa lamang ang nakalilipas nang pilit na iniharang ni Althea ang sariling katawan upang saluhin ang pag-araro ng manibela nang bumangga ang kanilang sasakyan. Para lamang iligtas si Enzo. Siya ang umako ng lahat ng basag na salamin at nayuping bakal. Ngunit ngayon, habang ang kanyang pulang damit ay tuluyan ng nilalamon ng kulay ng kanyang sariling dugo, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay ay walang ibang nakikita kundi ang peke at mababaw na luha ng isang kabit. Hindi makasigaw si Althea. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi, na kasing putla ng asampal. Ang pinakamalalim na sakit ay hindi ang mga butong na bali sa kanyang katawan, kundi ang pagguho ng kanyang kaluluwa nang walang anumang ingay. Naramdaman niya ang pang-inginig ng kanyang mga daliri, ang pagbara ng isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan, at ang pamamanhid ng bawat kalamnan na tila unti-unting pinapatay ng katotohanan. Sa ilalim ng nagliliwanag at nakakapasong ilaw ng ospital, ang lahat ng pamilyar na damdamin para sa kanyang asawa ay naging isang nakakakilabot na anino. Bakit ang taong pinili kong iligtas, kapalit ng sarili kong hininga, ay siyang mismong nagbaon sa akin sa hukay ng pag-iisa? Lumapit ang isang nag-aalalang nurse kay Enzo. May hawak na isang manipis na papel at bolpen. Bakas ang pagmamadali at kaba sa muka ng nurse habang pilit na kinukuha ang atensyon ng lalaki. Sinabi nito na kailangan ang pirma ng asawa upang masimulang agad ang isang maselang operasyon dahil nawawalan na ng maraming dugo si Althea. Kadabog na itinabig ni Enzo ang kamay ng nurse. Ang kanyang boses ay puno ng inis at pagkairita. Walang bahid ng anumang pag-aalala. Sumigaw ito na mamaya na niya aasikasuhin ang papel dahil hindi naman daw agad mamamatay ang kanyang asawa at naghihintay pa siyang tapusin ng doktor ang paglilinis sa sugat ni Bianca dahil nanginginig ito sa takot. Ang bawat pantig na binitawan ni Enzo ay umaling-awngaw sa buong emergency room. Ngunit sa pandinig ni Althea, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagtama ang paningin nila ng doktor na nakatayo sa kanyang paanan. Nakita ni Althea ang labis na awa sa mga mata ng manggagamot. Awa para sa isang asawang itinakwil sa mismong bingit ng kamatayan. Ngunit hindi kailangan ni Althea ang awa. Ang 5 taong pagiging martyr, ang 5 taong pag-aalaga sa sirang pamilya ni Enzo, ang lahat ng pakiusap at pag-unawa ay natapos sa eksaktong sandaling iyon. Gamit ang kahuli-hulihang lakas na natitira sa kanyang naghihingalong katawan, iginalaw ni Althea ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahan, nanginginig. Basang-basa ng malagkit at mainit na dugo ang kanyang mga daliri. Ibinuka niya ang kanyang bibig, hirap na hirap humugot ng hangin, at mahinang sinambit sa nurse na iabot sa kanya ang papel. Nagulat ang nurse ngunit mabilis na inilapit ang clipboard.
Kinagat ni Althea ang kanyang ibabang labi hanggang sa manlasa niya ang sariling dugo. Pilit na nilalabanan ang pag-ikot ng kanyang paningin. Mahigpit niyang hinawakan ang bolpen. Sa ibabaw ng papel na magdedesisyon ng kanyang buhay at kamatayan, isinulat niya ang kanyang pangalan. Hindi ang pangalan ng kanyang asawa, kundi ang sarili niyang basbas upang iligtas ang sarili. Habang tinatapos niya ang huling letra, isang mabigat na patak ng dugo mula sa kanyang hintuturo ang bumagsak sa papel. Eksaktong tumama at tinakpan nito ang apelidong Villarreal na nakaimprenta sa ibaba ng linya. Isang mansa ng dugo na tuluyang nagbura sa kanyang pagkakakilanlan bilang asawa ng lalaking walang kwenta. Binitawan niya ang bolpen at naramdaman ang isang kakaibang ginhawa sa gitna ng matinding hapdi. Namatay na ang asawang si Althea Villarreal sa mismong kama na iyon, kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata at tuluyang pagbagsak ng kanyang kamay sa gilid ng stretcher. Ang paligid ay nagdilim. Wala na siyang narinig, kundi ang pagpapanik ng mga doktor at nurse na mabilis na nagtakbuhan palapit sa kanya. Ang tuloy-tuloy at mahabang ugong mula sa makina na nakakabit sa kanyang dibdib ay pumailan lang sa buong silid. Isang nakakabining musika na naghuhudyat na ang kanyang sugatang puso ay tuluyan ng sumuko sa pagtibo. Puti. Lahat ng kanyang nakikita ay isang malamig at walang buhay na kaputian. Nang idilat ni Althea ang kanyang mga mata, ang unang sumalubong sa kanya ay ang masangsang na amoy ng alkohol at ang tuyong hangin mula sa aircon ng ospital. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila ba may mga bubog na gumagalaw sa loob ng kanyang baga. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin. Walang mga bulaklak sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Walang mga prutas, at higit sa lahat, walang nagbabantay sa kanyang tabi. Ang silid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba unti-unting lumalamon sa kanyang pag-iral. Pumasok ang isang nurse na may hawak na thermometer at tynodier ng dextrose. Nakita nito ang pagising ni Althea at agad na lumapit na may ngiti sa mga labi. Ngunit bakas sa mga mata nito ang labis na pakikiramay. Habang inaayos ng nurse ang daloy ng likido sa plastik na tubo na nakakabit sa kamay ni Althea, biglang tumunog ang telepono ng nurse. Isang banayad na tunog ng tawag ang bumasag sa katahimikan ng silid. Tumingin ang nurse sa screen at dali-daling sinagot ang tawag, sabay pindot sa speakerphone habang patuloy na inaayos ang kumot ni Althea. Boses ni Enzo ang pumailan lang sa maliit na speaker, ngunit wala itong dalang init o pag-aalala. "Hello, nurse? Gising na ba si Althea? Stable na ba ang mga vitals niya?" Tanong ni Enzo mula sa kabilang linya. Mabilis ang kanyang pananalita. Tila ba nagmamadali at may mas mahalagang ginagawa? "Opo, Sir Enzo. Gising na po si Ma'am Althea at kasalukuyan ko pong sinusuri ang kanyang kalagayan." Tugon ng nurse habang pilit na iniiwasan ang tingin ni Althea. Mabuti naman kung ganoon. Nurse, pwede na ba siyang ma-discharge mamaya? Alam mo naman, napakahalaga ng bawat araw dito sa pribadong kwarto. Sobrang laki ng babayaran namin kung magtatagal pa siya dyan. Malamig na sabi ni Enzo. Bago pa man makasagot ang nurse, isang pamilyar at mataring na boses ng isang matandang babae ang narinig sa background ng tawag. Si Doña Carmen, ang biyenan ni Althea. "Enzo, sino ba yung kausap mo? Bakit pa nakikipag-usap ka pa sa ospital? Sabihin mo sa nurse na pauwiin na si Althea ngayon din. Ang dumi-dumi na ng bahay natin, walang naglilinis. At saka, sino ang magluluto ng almusal ko? Nagmamaarte lang ang babaeng yan. Akala mo naman kung sinong prinsesa na kailangang pagsilbihan?" Singhal ni Doña Carmen na malinaw na narinig ni Althea. "Opo, ma, sandali lang," sagot ni Enzo sa kanyang ina bago muling hinarap ang nurse. "Nurse, narinig mo naman si Mama. Pakiayos na lang ang mga discharge papers niya. Papunta ako dyan mamaya kapag natapos ko ng samahan si Bianca sa kanyang check-up." Ibinaba ang tawag. Ang nurse, na halatang nahihiya at naaawa sa sitwasyon,
ay hindi makatingin ng diretso kay Althea. Ngunit sa halip na umiyak o magalit, isang banayad at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang bawat salitang kanyang narinig ay hindi na nakasugat sa kanyang puso dahil ang pusong iyon ay matagal nang pinatay ng kawalan ng utang na loob ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng silid. Ngunit hindi si Enzo ang pumasok. Isang matandang babae na may marangyang pananamit, ngunit may mga matang puno ng pagmamahal at pag-aalala, ang patakbong lumapit sa kama ni Althea. Si Tita Flora, ang tanghing kapatid ng yumaong ina ni Althea na matagal nang naninirahan sa Singapore. Diyos ko, Althea, ang aking kawawang pamangkin. Umiiyak na sabi ni Flora habang mahigpit na hinahawakan ang malamig na kamay ng dalaga. Nabalitaan ko ang nangyari. Bakit ka nila ginaganito? Nasaan ang walang hiyang asawa mo? Wala siya rito, tita. Mahinang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin, ngunit may lakas na hindi pa naririnig ni Flora kailanman. At hinding-hindi na niya ako makikita muli. Mabuti pa ay sumama ka sa akin sa Singapore, anak. Doon natin gagamutin ang iyong mga sugat. Hindi lang ang sa katawan, kundi pati ang sa iyong puso. May mga kaibigan ako roon na makatutulong sa iyo. Pakiusap ni Flora habang pinupunasan ang sariling luha. Lumapit si Althea sa gilid ng kama. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang mga tahi, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay upang ayusin ang kumot ng ospital. Isa-isa niyang tinupi ang mga gilid nito, pinaplantsa ng kanyang mga palad ang bawat lukot sa tela. Isang thos-in ng isang perpektong may bahay na kahit sa gitna ng matinding pagkasira ng buhay, ay pilit pa ring inaayos ang kanyang paligid. Ito ang kanyang huling pag-aayos sa huling gabi ng kanyang pagiging martir. Inabot ni Flora ang isang makapal na puting baha mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilagay ito sa kandungan ni Althea. Isang lihim na dokumento mula sa Singapore na naglalaman ng mga bagong pagkakataon para sa kanyang kinabukasan. Tiningnan ito ni Althea at mariing tinanggap. Bago tuluyan tumayo mula sa kama sa tulong ni Flora, dahan-dahang inabot ni Althea ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang nanginghinig na mga daliri, hinawakan niya ang gintong singsing na may malaking kimkuha sa kanyang daliri. Ang singsing na sumasagisag sa 5 taon ng pang-aalipusta at pagtitiis. Sa isang mabilis, ngunit desididong pagkilos, hinugot niya ito. Inilagay niya ang singsing sa ibabaw ng isang puting papel na nakapatong sa lamesa, ang hindi pa bayad na paunang biling ng ospital na iniwan ng nurse. Ang gintong singsing ay sumasalamin sa malamig na liwanag ng silid, isang huling alaala na iniwan niya para sa lalaking nagpahalaga sa kabit kaysa sa sariling asawa. Dahan-dahang lumabas si Althea sa silid kasama si Flora. Iniwan ang lahat ng sakit sa likod ng pintong iyon. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang nurse na may hawak na mga dokumento para sa pag-alis ni Althea. Ngunit natigilan ito nang makitang walang tao sa ibabaw ng kama. Ang puting kurtina sa tabi ng bintana ay banayad na sumasayaw sa hangin, na tila ba naghahatid ng balita ng isang paglisan. Sa ibabaw ng lamesa, ang gintong singsing ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag, nakapatong sa ibabaw ng duguang papel ng billing. Mula sa pasilyo, narinig ang mabilis at mabibigat na hakbang ng mga sapatos ni Enzo na papalapit sa silid. Ang hangin sa labas ng Changi Airport ay may ibang amoy. Amoy ng bagong simula, amoy ng kalayaan. Nakaupo si Althea sa isang wheelchair, habang dahan-dahang tinutulak ni Tita Flora patungo sa naghihintay na sasakyan. Ramdam pa rin niya ang bawat tibok ng kirot sa kanyang mga tahi sa tuwing may munting pagyanig sa kalsada. Ngunit mas malakas ang tintig ng kanyang puso na sa wakas ay malaya na sa madilim na anino ng pamilya Villarreal. Sa loob ng 5 taon, nayon lamang siya nakahinga nang hindi nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Nang makarating sila sa tahimik at payapang apartment ni Tita Flora,
na nakaharap sa nagniningning na skyline ng Singapore. Tila doon lamang naramdaman ni Alfia ang pagod ng kanyang katawan. Naupo siya sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw sa labas habang ang gabi ay unti-unting lumalalim. Sa bawat pagpatak ng segundo, ang mga alaala sa Manila ay tila mga alon na humahampas sa kanyang isip. Naalala niya ang mga gabing nakaupo siya sa madilim na kusina ng mansyon ng mga Villarreal, naghihintay kay Enzo hanggang 3:00 ng madaling araw. Naalala niya kung paano niya palihim na nilalaban ang mga barong ng asawa na may amoy ng mamahaling pabango ni Bianca. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka nagkakamali lang siya ng hinala. Naalala niya ang bawat malamig na pagbalewala, ang bawat utos ni Doña Carmen, na tila ba siya ay isang katulong na walang karapatang mapagod. Lahat ng sakit na kanyang itinago sa likod ng isang pilit na ngiti ay biglang sumabog. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, umiyak si Althea. Hindi ito simpleng pagluha, kundi isang malalim at basang hagulgol na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Niyakap niya ang kanyang sariling tuhod, hinahayaang umagos ang lahat ng pighatinakay habang panahon niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Ang bawat patak ng luha ay tila paghuhugas sa kanyang maruming nakaraan bilang isang martyr. Dahan-dahang lumapit si Tita Flora na may hawak na isang mangkok ng mainit na lugaw na may bango ng luya at hinuwang manok. Inalapag niya ito sa lamesa at naupo sa tabi ni Althea. Kinuha ni Flora ang isang kahoy na suklay at dahan-dahang sinuklay ang magulo at tuyong buhok ni Althea. Ang banayad na haplos na iyon ay nagdala ng init sa malamig na gabi ni Althea. Isang uri ng pag-aaruga na hindi niya kailanman naramdaman mula nang mamatay ang kanyang sariling ina. Umiyak ka lang, anak. Iubos mo lahat ng sakit na yon. Bulong ni Tita Flora habang patuloy na sinusuklay ang buhok ng pamangkin. Pero tandaan mo, bukas, pagkatapos mong punasan ang iyong mga luha, sisimulan mo ng ibaon sa limot ang mga taong walang ibang ginawa, kundi tapahan ang iyong pagkatao. Hindi sila karapat-dapat sa kahit isang patak ng iyong luha. Habang pilit na pinapakalma ni Althea ang kanyang sarili, ang kanyang lumang telpono na nakapatong sa mesa ay biglang nanginig. Ang banayad na pagyanig nito sa ibabaw ng glass table ay tila isang nakakairitang istorbo. Tumingin si Althea at nakita ang 34 na missed calls mula kay Enzo. Kasunod ang sunod-sunod na mga mensahe, hindi dahil sa nag-aalala si Enzo kung nasaan ang kanyang asawa pagkatapos ng operasyon. Ang unang mensahe ay puno ng galit. Althea, bakit hindi ko magamit ang credit card ko? Napahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko sa restaurant. Ayusin mo ito ngayon din. Ngunit ang huling mensahe, bago tuluyang mamatay ang screen, ang nagpalamig sa hangin sa loob ng silid. Althea, bakit hindi ko mapasok ang account ng kumpanya? Anong ginawa mo sa pera ng pamilya ko? Sumagot ka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang telepono at dahan-dahang ibinagsak ito sa loob ng basurahan sa ilalim ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik na aparato sa basura ay tila isang huling tuldok sa kanyang lumang buhay. Samantala, sa malayong lungsod ng Manila, sa loob ng malaki, ngunit walang buhay na mansyon ng mga Villarreal, si Enzo ay parang isang mabagsik na hayop na hindi mapakali sa sala. Hawak niya ang kanyang tablet, nakatingin sa pulang babala mula sa bangko na nagsasabing ang pambansang pondo at reserba ng kumpanya ay tuluyan ng na-withdraw at nailipat sa isang hindi kilalang foreign account sa ilalim ng pangalan ni Alfia Reyes. Sa tindi ng galit at pagkabigo, kinuha ni Enzo ang isang mamahaling florera na gawa sa porselana na nakapatong sa dulo ng hagdan. Ang florera na palaging pinapahira ng dumi at pinangangalagaan ni Alfia bawat linggo. Buong lakas niya itong ibinato sa pader. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang yumanig sa buong sala. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa maruming sahig na wala nang maglilinis pa. Bakit ba napakahirap kumuha ng matinong katulong sa bahay na ito?
Ang dumi-dumi ng mesa. At nasaan ang tsaa ko? Bakit ba lamig ito? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay pumailan lang sa malawak, ngunit tila napakalamig na dining room ng mansyon. Ang bagong katulong, na takot, ay nanginghinig ang mga kamay habang pinupunasan ang natapong tubig sa sahig. Walang nag-ayos ng mga gamot ng matanda sa maliit na kahon. Walang naghanda ng mainit na tuwalya para sa sumasakit nitong mga binti. At walang banayad na boses na bumate sa kanya ng magandang umaga. Lahat ng iyon ay mga bagay na tahimik na ginagawa ni Alfia bawat araw nang walang hinihinhing kapalit, mga bagay na ngayon lamang nila naramdaman. Ang halaga ng ito ay tuluyan ng mawala. Sa loob ng kanyang study room, si Enzo ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa na binalot ng mga nagkalat na papel, mga bayarin sa kuryente, tubig, at mga sulat mula sa bangko. Masakit ang kanyang ulo at tila sasabog ang kanyang dibdib sa tindi ng stress. Sa unang pagkakataon, napilitan siyang buksan ang mga libro ng accounting ng pamilya na dati ay ganap na ipinagkatiwala niya kay Alfia. Doon lamang niya nalaman ang isang katotohanang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Si Alfia ay hindi lamang isang may bahay na naglilinis at nagluluto. Sa nakalipas na 3 taon, kapag bumabagsak ang benta ng kumpanya ng mga Villarreal, si Alfia ang palihim na nagpapasok ng kanyang sariling pera mula sa kanyang mana upang bayaran ang mga sahod ng mga empleyado at takpan ang mga utang ni Enzo. Kung wala ang pera ni Alfia, matagal ng bangkarote ang kumpanya. Hinanap ng kanang kamay ni Enzo ang dulo ng lamesa, kung saan palaging may malinis, bagong plansa, at may bango ng lavender na panyo na inilalagay si Alfia bawat umaga bago siya pumasok sa opisina. Ngunit walang panyo roon. Tanging alikabok at malamig na ibabaw ng kahoy ang sumalubong sa kanyang palad. Isang munting detalye na biglang nagparamdam sa kanya ng isang malalim na pangungulila at takot. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Bianca na nakasuot ng isang mamahaling pulang damit at may dalang mabangong kape. Sumandal ito sa balikat ni Enzo at naglambing gamit ang kanyang malambing. Ngunit tila wala nang talab na boses. "Babe, don't stress yourself too much. Hayaan mo muna si Alfia. Baka nagpapakipot lang yan dahil gusto ng atensyon. Ako na muna ang bahala rito kay Tita Carmen. Kaya ko naman kayong alagaan," nakangiting sabi ni Bianca. Upang patunayan ang kanyang sinabi, nagpasya si Bianca na magluto sa kusina upang ihanda ang paboritong sabaw ng manok ni Doña Carmen. Ngunit hindi lumipas ang 30 minuto, ang buong ibaba ng mansyon ay binalot ng isang makapal, maitim at nakakasuffocate na usok. Ang sinabawang manok na dapat ay para sa tanghalian ay naging uling dahil nakalimutan ni Bianca ang apoy habang abala sa pag-scroll sa kanyang social media. Si Doña Carmen na umubo ng umubo dahil sa usok habang pababa ng hagdan ay sumigaw sa galit nang makita ang uling sa kaldero. "Ano ba namang klaseng babae ka? Kahit simpleng pagpapakulo ng sabaw ay hindi mo alam? Si Alfia, kahit may sakit, napakasarap magluto. Ikaw, walang ibang alam gawin kundi mag-ayos ng mukha." Galit na singhal ng matanda, nayak si Bianca sa kahihiyan at agad na tumakbo kay Enzo para magsumbong. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya niyakap ng lalaki. Tumingin lang si Enzo sa nasunog na kusina. Pagkatapos ay sa umiiyak na si Bianca at sa kanyang galit na ina. Ang kaguluhan sa bahay ay tila isang salamin ng kanyang gumuhoring buhay. Sinubukan niyang tawagan ang pamilya ni Alfia upang magtanong, ngunit ang bawat tawag niya ay agad na napuputol. Hinarangan na ng mga ito ang kanyang numero. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napansin ni Enzo ang isang kakaibang detalye sa mga huling ulat ng bangko. Ang lahat ng mga overdue na utang ng kumpanya ng mga Villarreal ay binili ng isang misteryosong kumpanya na nagngangalang AR Holdings. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito, ngunit naramdaman niya ang isang malamig na kaba sa kanyang likod.
Isang mabigat at sunod-sunod na tunog ng pagkatok sa pintong kahoy ng mansyon ang bumasag sa tensyon sa loob ng bahay. Binuksan ng katulong ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at may hawak na isang itim na folder ang nakatayo roon. Inabot niya sa katulong ang isang maliwanag na pulang papel na may opisyal na selyo ng korte. Nang makuha ni Enzo ang papel mula sa katulong, nanlalamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga nakasulat dito. Ito ay isang formal na foreclosure notice para sa mismong mansyon ng pamilya Villarreal dahil sa hindi nabayarang mga utang na dating tahimik na binabayaran ni Alfia bawat buwan gamit ang kanyang sariling account. Napaupo si Doña Carmen sa sofa. Hawak ang kanyang dibdib habang nakatitig sa pulang papel na hawak ng kanyang nanginginig na anak. Ang bawat hakbang ni Alfia sa malamig na sahig ng rehabilitation clinic sa Singapore ay parang paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang gilid, kung saan may mahabang tahi mula sa operasyon. Pinagpawisan ang kanyang noo at nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pilit na itinutuwid ang kanyang katawan sa tulong ng isang bakal na gabay. Ngunit sa bawat pag-atake ng pisikal na sakit, isang mas masakit na alaala mula sa Manila ang muling bumabangon sa kanyang isip. Kapag napapagod siya, palaging naririnig ng kanyang isip ang boses ni Doña Carmen na sumisigaw sa kanya na huwag maging tamad. Kahit na may sakit siya o masama ang pakiramdam, kailangan pa rin niyang gisingin ang buong bahay at ihanda ang lahat. Walang sinuman sa pamilyang yon ang nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa gabi, kapag hindi siya makatulog dahil sa kirot ng kanyang mga tahi, isinusulat niya ang lahat sa isang maliit na kwaderno, isang talaarawan ng kanyang paggaling na tinatawag niyang mga liham na walang selyo. Ang pinakamasakit na bahaging kanyang isinulat ay ang alaala ng kanyang nakunang sanggol 2 taon na ang nakalilipas. Siya ay 3 buwang buntis noon. Ngunit pinilit siya ni Doña Carmen na magbuhat ng mabibigat na kahon ng mga dekorasyon para sa isang handaan. Nang magsimula siyang magdugo at makaramdam ng matinding sakit sa tiyan, tinawagan niya si Enzo ng 50 beses. Ngunit hindi sumasagot ang asawa dahil abala ito sa pagsama kay Bianca sa isang party sa Tagaytay. Nawalan siya ng anak nang mag-isa sa ospital, at ang taming narinig niya mula sa kanyang biyenan pagkalabas niya ay, "Napakalambot mo naman. Simpleng pagbubuhat lang ay hindi mo kaya. Kaya ka siguro nakunan dahil hindi mo kayang alagaan ang anak ng aking anak." Umiyak si Althea habang isinusulat ang mga salitang iyon. Ngunit ang kanyang mga luha ngayon ay hindi na dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagpapakawala sa matagal lang nakaimbak na galit. Upang matulungan siyang makalimot, dinala siya ni Tita Flora sa isang marangyang spa at pagkatapos ay sa isang sikat na butik sa Orchard Road. Kumuha si Tita Flora ng isang magandang damit na kulay pulang lupa, nagawa sa mamahaling sutla na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng tindahan. Napatingin si Althea sa damit at biglang umatras. Narinig ng kanyang isip ang boses ni Enzo nung unang taon ng kanilang kasal nang sumubok siyang magsuot ng pulang damit. "You look cheap in bright colors, Althea. Mukha kang sinusubok ang agawan ng atensyon ng lahat. Magsuot ka na lang ng mga simpleng kulay, tulad ng abong asul o puti. Mas bagay sa'yo ang maging simple at tahimik." Ngunit na yon, hinawakan ni Tita Flora ang kanyang balikat at hinarap siya sa salamin. "Sinuot mo ang kulay ng kanilang kasinungalingan at ang kulay ng kanilang kalungkutan sa loob ng 5 taon, Althea. Ngayon, isuot mo ang kulay ng sarili mong buhay. Maganda ka, bata ka pa, at karapat-dapat kang makita ng mundo." May determinasyong sabi ni Tita Flora. Pumasok si Althea sa fitting room at isinuot ang damit. Nang humarap siya sa salamin, tila hindi niya nakilala ang sarili. Ang pulang sutla ay perpektong yumakap sa kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang magandang hubog na matagal nang itinago sa ilalim ng mga malalawak at lumang damit na gusto ni Enzo. Kinuha niya ang isang pulang lipstick mula sa kanyang bag. Sa harap ng salamin,
Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa bawat hagod ng kulay, tila ba binabawi niya ang kanyang sariling muka, ang kanyang sariling kapangyarihan bilang isang babae. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon, mumiti si Alfia sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang ngiting puno ng lihim na lakas. Nang lumabas sila ng butik, napansin ni Alfia ang isang matangkad at kagalang-galang na lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na nakatayo sa tapat ng daan. Nakatingin ito sa kanya na may banayad na ngiti at paghanga sa mga mata. Ngunit nang mapansin itong nakita siya ni Alfia, dahan-dahan itong tumalikod at sumakay sa isang marangyang itim na sasakyan. Nagtaka si Alfia. Ngunit hindi niya muna ito pinansin. Nang makabalik sila sa apartment ni Tita Flora, binuksan ni Alfia ang kanyang laptop upang suriin ang kanyang mga email. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang magpadala ang pumasok sa kanyang inbox nang walang paksa. Nang buksan niya ang email, nanlamig ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ito ay isang larawan na kinuha sa loob ng kanyang sariling silid sa Manila. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakahiga si Bianca na may suot na isang puting sutlang pantulog, ang mismong paboritong damit pantulog ni Alfia na regalo ng kanyang yumaong ina na iniwan niya sa mansyon. Nakapose si Bianca na tila ba siya na ang bagong reyna ng silid na yon. Hindi umiyak si Althea. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng isang patalim, habang ang larawan ng kanyang sutlang, damit pantulog, ay tila naging isang huling paalala na ang pamilya Villarreal ay hindi karapat-dapat sa anumang awa. Babe, tingnan mo ito. Bagay na bagay sa akin, diba? Nakangiting sabi ni Bianca habang ipinapakita kay Enzo ang isang mamahaling designer bag sa loob ng isang marangyang butik sa Makati. Hinaplos ni Bianca ang makinis na katad ng bag habang nakatingin kay Enzo gamit ang kanyang mapupungay na mata. Deserve ko naman ito pagkatapos ng lahat ng stress na dinanas natin dahil sa drama ni Alfia. At saka, alam mo namang mahina ang puso ko. Kailangan ko ng pampalubag loob. Pinagpawisan ng malamig si Enzo. Pilit niyang pinanatili ang kanyang ngiti habang inaabot ang kanyang credit card sa sales lady. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali ng banayad na pagdaan ng card sa terminal, bumalik ang sales lady na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. Sir, decline po ang card ninyo. May iba pa po ba kayong card? Mahinang tanong ng sales lady. Agad na nagbago ang anyo ng mukha ni Bianca. Ang tamis ng kanyang ngiti ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Inilabas ni Enzo ang kanyang pangalawa at pangatlong card, ngunit pareho itong tinanggihan ng system. Ang lahat ng kanyang credit limit ay ibinaba ng bangko dahil sa kawalan ng sapat na pondo sa kanyang business account. Ang pondo na dati ay palaging binabantayan at pinupunuan ni Alfia. Babe, seriously? Ang simple-simpleng bag lang, hindi mo pa mabili? Pabulong, ngunit gigil na sabi ni Bianca habang lumalabas sila ng butik. Nakakahiya sa mga sales lady roon. Are we poor now? Akala ko ba malaki ang kinikita ng kumpanya ninyo? Hindi nakasagot si Enzo. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at inis na nagsisimulang mamuo sa kanyang dibdib. Nang makauwi sila sa mansyon, sinalubong sila ng mabigat na atmosfera. Doña Carmen ay kasalukuyang nakahiga sa sofa sa sala, namimilipit sa matinding sakit ng kanyang rayuma sa mga binti. Nang makita niya si Bianca, nakiusap ang matanda na kuhanin nito ang kanyang gamot sa itaas at maghanda ng mainit na tubig para sa kanyang kompres. Ngunit sa halip na kumilos, diring-diri na tinakpan ni Bianca ang kanyang ilong gamit ang mamahaling panyo. Tita, amoy matanda naman po rito. Ang tapang ng amoy ng pamahid na ginagamit ninyo, sumasakit ang ulo ko. Nakataas ang kilay na sabi ni Bianca. May appointment ako sa salon na yon. Hindi ko pwedeng maamoy ang ganyan. Hayaan niyo na lang muna ang katulong na gumawa niyan. Walang nagawa si Doña Carmen kundi tingnan si Bianca habang ito ay mabilis na lumalabas ng bahay upang sumakay sa kanyang kotse.
Naiwan ang matanda na umiiyak sa sofa. Hawak ang kanyang sumasakit na binti. Nang pumasok si Enzo sa sala, nakita niya ang kanyang ina na nahihirapan. Sa ibabaw ng lamesa ay may isang plastik na lalagyan ng malamig at matabang na lugaw na binili lamang sa tabi-tabi ng bagong katulong. Tiningnan ni Doña Carmen ang malamig na pagkain at doon ay tuluyan ng umagos ang kanyang mga luha. Naalala niya kung paano gumigising si Althea ng madaling araw upang magpakulo ng buto ng manok sa loob ng 3 oras. Sinasala ang sabaw para lamang masiguradong may mainit at masustansyang pagkain ang kanyang biyenan sa tuwing umaatake ang sakit nito. Naalala niya kung paano matiyagang hinahaplos ni Althea ang kanyang mga binti hanggang sa makatulog siya. Enzo, bakit mo hinayaang umalis si Althea? Umiiyak na tanong ng matanda sa kanyang anak. Walang nagmamahal sa akin sa bahay na ito. Ang babaeng pinalit mo, walang alam gawin, kundi ubusin ang pera mo at pandirihan ako. Pinalot ng matinding pagsisisi at galit si Enzo habang nakatayo sa sala. Umakyat siya sa silid ni Bianca upang maghanap ng charger ng telepono sa loob ng mga drawer nito. Habang naghahalungkat, napansin niya ang isang nakatagong slip ng bangko sa ilalim ng mga pabango ni Bianca. Nang tingnan niya ito, nagulat siya nang makitang may isang malaking halaga ng pera, 2 milyong piso, ang pumasok sa account ni Bianca noong nakaraang buwan mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Nagdaka si Enzo kung saan nakuha ng isang walang trabahong, tulad ni Bianca, ang ganoon kalaking pera. Sa ilalim ng drawer, may isa pang lihim na folder na nakatago sa ilalim ng mga damit. Dahil sa lumalalim na hinala, binuksan ito ni Enzo. Ito ay isang opisyal na sertipiko mula sa isang sikat na cardiology clinic sa lungsod. Nang basahin ni Enzo ang ulat ng doktor, tila ba huminto ang kanyang paghinga? Nakasulat doon na ang puso ni Bianca Salcedo ay ganap na malusog. Walang anumang sakit at walang anumang depekto mula pa noong bata siya. Ang sakit sa puso na palaging ginagamit ni Bianca upang makuha ang kanyang atensyon, ang dahilan kung bakit niya piniling iwan si Althea na naghihingalo sa emergency room, ay isang malaki at binalak na kasinungalingan. Nakatayo si Enzo sa gitna ng silid, hawak ang papel habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng galit at katotohanang sumampal sa kanyang mukha. Sa isang Maranyang cafe sa tapat ng nagdiningning na lok ng Marina Bay sa Singapore, nakaupo si Althea sa tabi ng malaking bentanang salamin. Hindi na siya ang babaeng may mapupungay na mata, nakayukong ulo, at laging may bakas ng takot sa kanyang mukha. Ngayon, nakasuot siya ng isang formal na puting blazer at ang kanyang maikling buhok na sadyang ipinagupit ng maayos ay nagbigay sa kanya ng isang matapang, kagalang-galang at modernong anyo. Sa kanyang tapat ay nakaupo si Attorney Mendoza, ang matalinong abogadong Pilipino na inirekomenda ni Tita Flora. Inilapab ng abogado ang ilang makakapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Miss Reyes, oras na pirmahan mo ito. Ang lahat ng iyong mga pagmamay-ari at shares mula sa Villarreal Group ay opisyal ng babawiin. Gayon din, ganap nating i-freeze ang trust funds na dati ay palihim ang ipinapasok sa kanilang family accounts. Seryosong paliwanag ni Attorney Mendoza. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Althea ang pluma. Ang kanyang pirma ngayon ay mabilis, matatag, at walang kahit anong panginginig. Malayo sa duguang pirma na ginawa niya sa kama ng ospital sa ilalim ng takot at sakit. Matapos pirmahan ang huling pahina, hinawakan ni Althea ang kanyang leeg. Naroon pa rin ang isang manipis at lumang pilak na kwintas na may krus. Ang regalo ni Doña Carmen sa araw ng kanyang kasal, kung saan ibinulong ng matanda sa kanya na kailangan niyang maging isang masunurin at tahimik na asawa. Dahan-dahan niyang kinalas ang lock ng kwintas. Walang panghihinayang na inilapag ni Althea ang kwintas sa ibabaw ng lamesa, bago kinuha mula sa kanyang bag ang isang bagong kwintas na may pendant na gawa sa emerald na siya mismo ang bumili para sa kanyang sarili. Ito ang sumagisag sa kanyang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng isang formal na bank transfer instruction sa kanyang personal account.
Nagpadala siya ng 5 milyong piso sa account ni Doña Carmen, kasama ang isang maikling mensahe na nakasulat sa transfer slip. Ito ang kabuuang bayad para sa tulong na ibinigay ninyo sa aking yumaong ama noon. Wala na akong utang na loob sa inyo. Huwag mo nang muling babanggitin ang pangalan ng aking tatay. Nakahinga ng maluwag si Alfia. Lumabas siya ng kafe at dahan-dahang naglakad sa tabing dagat ng Marina Bay. Ang banayad na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang bagong gupit na buhok. Napangiti siya. Isang ngiti ng isang malayang kaluluwa na handa ng harapin ang bukas ng walang anumang kadena ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya makalayo, mabilis na sumunod sa kanya si Attorney Mendoza na may hawak na isa pang folder. Bakas ang seryosong pag-aalala sa mukha ng abogado. Althea, may kailangan kang malaman. May nakuha akong impormasyon mula sa aking mga contact sa Manila. Ang pamilya Villarreal ay nagpaplano ng isang malaking anniversary party sa susunod na linggo. Nais nilang ipakita sa kanilang mga shareholder at sa media na maayos ang lahat at kasama mo pa rin sila, sabi ni Attorney Mendoza. Napakunot ang noo ni Alfia. Paano nila gagawin yon? Sabi mo ay wala na silang pondo kahit para sa pambayad ng kuryente. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang kopya ng isang lihim na kasunduan sa pautang mula sa mga loan sharks sa Manila. Dito pumasok ang kanilang kawalang hiyaan, Alfia. Pinek nila ang iyong pirma. Ginamit ni Enzo at ng kanyang ina ang pangalan mo bilang guarantor upang mangutang ng napakalaking halaga sa mga mapanganib na tao sa Maynila para lamang tustusan ang marangyang party na ito. Kung hindi sila makabayad, ikaw ang hahabulin ng mga nagpautang, babala ng abogado. Napatigil si Alfia sa paglalakad. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng kapayapaan, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ngunit sa halip na matakot, isang tahimik at nakakatakot na galit ang namuo sa kanyang dibdib. Hayaan mo silang magdiwang, Attorney Mendoza. Malamig na sabi ni Alfia habang nakatingin sa malawak na dagat. Dahil sa mismong gabi ng kanilang pagdiriwang, doon ko sila tuluyang rorolyohan. Ang bawat sulok ng mansion ay tila naging isang malawak at madilim na kuweba para kay Enzo. Sa bawat paglakad niya sa pasilyo, ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang ay bumabalik sa kanya bilang isang nakatatakot na paalala ng kanyang pag-iisa. Wala ng mga sariwang bulaklak sa florera. Ang mga kurtina ay nagsisimula ng kapitan ng makapal na alikabok at ang amoy ng luma at hindi nalinis na bahay ay unti-unting pumapalit sa dating mabango at preskong tahanan na pinapanatili ni Althea. Isang gabi, habang nakaupo si Enzo sa sala at pilit na iniintindi ang mga legal na dokumento ng foreclosure, pumasok si Bianca na may dalang mga shopping bag. Ngunit sa halip na lambing, isang matinding galit ang sumabog sa pagitan nilang dalawa. "Babe, kailangan ko ng pambayad sa credit card ko. Bakit ba hanggang ngayon ay hindi mo pa naayos ang account mo? Nakakairita na ang mga tawag ng bangko." Reklamo ni Bianca habang padabog na ibinabagsak ang mga bag sa sofa. Hinarap siya ni Enzo na may mga matang puno ng pagod at inis. "Bianca, mawawala na tayo ng bahay. Ang kumpanya ay unti-unti nang kinukuha ng mga creditors. At ikaw, shopping pa rin ang iniisip mo? Wala ka man lang bang naitabing pera?" Tumawa ng mapait si Bianca. "Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba't ikaw ang mayaman? Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nakatali ka pa rin sa bobang asawa mo na walang ibang alam gawin kundi ang magsilbi sa inyo ni Tita Carmen na parang aso. Magsama kayo ng utang nyo." Ang salitang boba ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Enzo. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng liwanag sa kanyang isip. Ang babaeng tinatawag ni Bianca na boba ang siyang dahilan kung bakit sila nakakakain ng maayos, kung bakit may dangal ang kanilang kumpanya, at kung bakit hindi sila naghihirap noon. "Lumabas ka muna, Bianca. Ayoko makita ang mukha mo ngayon. Lumabas ka!" Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa tindi ng emosyon. Nagulat si Bianca
at padabog na umakyat sa itaas. Naiwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng dilim. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang dating silid ni Althea. Ang silid na ngayon ay puno na ng mga gamit ni Bianca. Binuksan niya ang malaking aparador at hinawi ang mga mamahaling damit ni Bianca hanggang sa makita niya ang isang maliit na bahagi sa dulo kung saan may naiwang isang lumang kamiseta ni Althea. Kinuha ni Enzo ang kamiseta at idinikit ito sa kanyang mukha. Naroon pa rin ang banayad na amoy ni Althea, ang amoy ng malinis na linen at sampagita. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya, isang uri ng sakit na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman niya para sa asawang palagi niyang binabalewala. Habang inililigpit ang kamiseta, may napansin si Enzo na isang maliit at lumang kwaderno na nakatago sa ilalim ng mga nakatuping damit sa pinakailalim ng drawer. Ito ang lihim na talaarawan ni Althea na hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. Binuksan ni Enzo ang kwaderno sa pahinang may petsa kung kailan ito nakunan. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ngayong araw, nawala ang ating anak Enzo. Mag-isa ako sa ospital habang ikaw ay kasama ni Bianca. Pinilit kong tumawag, ngunit alam kong mas mahalaga siya sa'yo. Hindi ko nasasabihin sa'yo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Dahil ayaw kong maging pabigat sa iyong trabaho. Patawarin mo ako dahil hindi ko naipagtanggol ang ating maliit na anghel. Isang mainit at masaganang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Enzo, direkta sa ibabaw ng trangka ng papel kung saan nakasulat ang salitang patawad. Doon lamang niya napagtanto ang laki ng sakripisyong ginawa ni Althea para sa kanya at kung gaano siya naging hayop sa pagtrato sa babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Maghahating gabi na nang makarinig si Enzo ng isang banayad na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Akala niya ay si Bianca lamang ang kumuha ng tubig. Ngunit nang sumilip siya sa rehas ng hagdan, nakita niya si Bianca na maingat na binubuksan ang pintong kahoy ng mansyon para sa isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Nagbulungan ang dalawa at may iniabot na makapal na sobre si Bianca sa lalaki bago ito mabilis na umalis sa kadiliman ng gabi. Bago pa man makapantanong si Enzo, bumukas ang pinto ng silid ni Doña Carmen. Lumabas ang matanda na may suot na maranyang pantulog. Tila hindi alintana ang foreclosure notice na nakadikit sa kanilang pintuan. Enzo, huwag kang mag-alala sa bahay na ito, sabi ni Doña Carmen na may kasamang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Nagpadala na ako ng mga imbitasyon para sa inyong ika-5 anniversary party sa susunod na linggo sa pinakamalaking hotel sa Maynila. Doon natin ipakikita sa lahat na matatag ang pamilya Villarreal. At sigurado akong darating si Althea. Hindi niya matitiis ang kahihiyang idudulot ko sa kanya kapag hindi siya sumipot. Napatitig si Enzo sa kanyang ina. Ang pagiging delusional ng matanda at ang lihim na pakikipagkita ni Bianca sa madilim na gabi ay nagbigay sa kanya ng isang matinding takot. Isang pakiramdam na ang party na ito ang magiging huling gabi ng kanilang pamilya. Ang bawat gintong letra na nakaukit sa mamahaling papel ng imbitasyon ay tila isang malaking kasinungalingan na pilit na ibinibida ni Doña Carmen sa buong mundo. Sa loob ng marangyang function room ng isang hotel sa Makati, abala ang matanda sa pakikipag-usap sa mga kilalang socialites at press. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang anak na si Enzo at ang manugang na si Althea ay kasalukuyang nagbabakasyon sa isang pribadong isla sa ibang bansa para sa kanilang anibersaryo at ang darating na party ay ang kanilang engrandeng pagbabalik. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng kayabangan. Pilit na itinatago ang katotohanang ang kanilang kuryente sa mansyon ay muntik na ring maputol kung hindi lamang sila nakakuha ng bagong pautang gamit ang pinekeng pangalan ni Althea. Samantala, sa isang payapa at modernong opisina sa Singapore, isang baha ng mga dokumento at isang gintong sobre ang inilapag ng isang pribadong detektib sa harap ni Althea. Dahan-dahan niyang kinuha ang imbitasyon.
Nang makita niya ang kanyang pangalan na nakasulat sa tabi ng pangalan ni Enzo, hindi siya nakaramdam ng sakit o galit. Sa halip, isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapang-uyam na liwanag. Para sa kanya, ang imbitasyong ito ay hindi isang paanyaya sa pagdiriwang, kundi isang tiket para panuurin ang huling pagtatanghal ng isang mapagkunwaring pamilya. Tumayo si Alfia at naglakad patungo sa isang malaking walk-in closet sa loob ng apartment ni Tita Flora. Doon ay nakasabit ang isang bestida na sadyang ipinagawa niya para sa gabing ito. Hindi ito ang typical na kulay na gusto ni Enzo para sa kanya. Ito ay isang bestidang tila baluti. Matigas ang tela, ngunit elegante ang bagsak. May kulay na kasing dilim ng gabi, ngunit kumikinang sa bawat galaw. Ito ang kanyang magiging armor sa paglusob sa kuta ng mga taong nag-akalang maaari nilang nakawin ang kanyang buhay at pagkakakilanlan ng walang kapalit. Isang baso ng mamahaling pulang alak ang hawak ni Althea, habang nakatingin sa nagniningning na tanawin ng Singapore mula sa kanyang bintana. Ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na makikilala ng mga Villarreal. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na handang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ininom niya ang huling patak ng alak. Ramdam ang init nito sa kanyang lalamunan bago dahan-dahang ibinaba ang baso sa lamesa. Isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Babalik siya sa Manila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang bagyong susunog sa kanilang pekeng palasyo. Bago siya lumabas ng silid, maingat na inilagay ni Tita Flora ang isang makapal at itim na folder sa loob ng daladalang maleta ni Althea. Ang folder na ito ay naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon, ang mga pineking pirma at ang katibayan ng paglustay ng pondo na ginawa ni Enzo at Doña Carmen. Ito ang magiging huling regalo ni Althea para sa kanila. Makalipas ang ilang oras, ang tunog ng gulong ng maleta sa makinis na sahig ng Ninoy Aquino International Airport ay tila isang hudyat ng muling pagsilang. Ang bawat hakbang ng mataas na takong ni Althea ay naglalabas ng isang matigas at determinadong tunog sa loob ng arrival hall. Nakasuot siya ng malaking itim na salamin at isang trench coat na nagtatago sa kanyang lalong gumandang hubog ng katawan. Wala siyang dalang, kahit anong takot, tanging ang lamig ng kanyang plano. Habang naglalakad si Althea palabas ng airport, sa loob naman ng mansyon ng mga Villarreal, abala si Bianca sa harap ng salamin. Suot nito ang isang napakagandang puting gown, ang gown na orihinal na ipinagawa ni Althea para sa kanilang ika-5 anibersaryo, ngunit hindi pa nito nasusuot. Hinahaplos ni Bianca ang mamahaling tela. Isang malapad na ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. Iniisip na sa gabing iyon, siya na ang tatayo sa tabi ni Enzo bilang bagong reyna. Hindi niya alam na ang bawat hibla ng telang kanyang suot ay may dalang sumpa ng katotohanang malapit ng sumabog. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagliliyab sa liwanag ng mga kristal na chandelier, isang nakasisilaw na pagtatanghal ng yaman na galing lamang sa mga kasinungalingan at utang. Sa bawat sulok, naririnig ang banayad na kalansing ng mga kubyertos at ang tawanan ng mga panauhing kabilang sa mataas na lipunan. Sa gitna ng lahat, si Doña Carmen ay tila isang reynang naglalakad sa kanyang palasyo, suot ang kanyang pinakamahal na alahas habang abala sa pagtanggap ng mga papuri mula sa kanyang mga kaibigan. Ipinangangalanda kanya ang katatagan ng kanyang pamilya kahit na ang totoo ay tila ba isang bahay na gawa sa baraha ang kanilang kinatatayuan, na anumang oras ay maaaring liparin ng hangin. Sa isang madilim na sulok ng silya, nakaupo si Enzo na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay malalim, pagod at walang buhay. Sa tabi niya, si Bianca ay patuloy na gumigiling at nagpapakitang gilas, suot ang puting gown na ninakaw niya mula sa cabinet ni Althea.
Ngunit sa bawat ngiting ipinapakita ni Bianca sa harap ng mga kamera, ramdam ni Enzo ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng pagdiriwang na ito ay tila isang sumpa na unti-unting pumapatay sa kanya. Biglang tumigil ang musika. Ang dating maingay na bulwagan ay binalot ng isang biglaang katahimikan, nang ang dambuhalang pintong kahoy sa gitna ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang anunsyo. Hindi isang biktima ang pumasok. Hindi isang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang bawat hakbang ng mataas na takaw ni Alfia sa makinis na sahig ay naglalabas ng isang matatag at mapanghamong tunog na tila ba isang hudyat ng digmaan. Nakasuot siya ng isang hating gabing asul na gown na kumikinang sa bawat galaw. Isang kulay na nagpatingkad sa kanyang maputing balat at nagbigay sa kanya ng aura ng isang tunay na reyna. Ang kanyang maikling buhok at matapang na ayos na mukha ay nagbabago sa kanyang buong pagkatao. Napabitaw si Enzo sa kanyang baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa lamesa ay binaliwala ng lahat dahil ang kanilang mga mata ay nakapako lamang kay Althea. Althea, bulong ni Enzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at isang hindi maipaliwanag na pag-asa. Mabilis na lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang mapagkunwaring kagalakan. Sinubukan niyang yakapin si Althea sa harap ng mga panauhin upang ipakita na maayos ang lahat. Anak, nandito ka na! Alam ko namang hindi mo kami matitiis. Halika! Sumama ka sa amin sa harap. Ngunit bago pa man madikit ang mga daliri ng matanda sa kanyang balikat, banayad ngunit mabilis na humakbang paurong si Althea. Iniwasan niya ang hawak ng biyenan sa paraang tila ba diring-diri siya sa anumang dumi na maaring maidulot nito. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa harapang pagtanggi na yon. Ang mukha ni Doña Carmen ay namula sa kahihiyan. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang makuha, kundi ang malamig na hangin mula sa aircon. Lumapit si Bianca, pilit na itinatago ang kanyang selos, at takot sa likod ng isang matatames na salita. Althea, I'm so glad you're back. Bagay ba sa akin ang gown ko? Special ito, di ba? Tiningnan ni Althea si Bianca mula ulo hanggang paa. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang uri ng ngiti na hindi mo malaman kung dapat kang matakot o mahiya. Bagay na bagay sa iyo, Bianca. Malamig at malinaw na sabi ni Althea. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bagay na bagay sa iyo ang mga tira-tira ko, mula sa damit hanggang sa lalaki. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Si Bianca ay napayuko. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi makapagsalita si Enzo. Tanging ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib ang magpapakita ng kanyang nararamdamang tensyon. Walang pag-aalinlangan na nadlakad si Althea patungo sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng naguguluhan at natatarantang MC. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na bagyo na kumitil sa lahat ng artipisyal na saya sa loob ng silid. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa pamilya Villarreal na nakatayo sa kanyang paanan. Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ngunit nais ko lang linawin ang isang bagay. Hindi ito pagdiriwang ng anibersaryo ng isang masayang pamilya. Narito tayo upang panoorin ang huling gabi ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Sa likod ng entablado, ang malaking digital screen ay nagsimulang gumalaw. Naghahanda para sa isang bagay na tuluyang gigiba sa pader ng mapagkunwaring palasyo. Ang liwanag ng spotlight ay nakatutok lamang kay Althea. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot para lamang pakinggan ang kanyang bawat hininga. Sa gitna ng entablado, tumayo siya ng tuwid. Walang kahit anong panghinginig sa kanyang mga kamay habang hawak ang mikropono. Ang bawat pares ng mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa kanya.
naghihintay sa susunod na kabanata ng iskandalong ito. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa ilusyon, panimula ni Alfia. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit punong-puno ng otoridad na tila humihiwa sa hangin. Isang ilusyon na kailangang tustusan ng dugo, pawis, at bawat sentimo ng babaeng itinuring ninyong kasambahay sa loob ng 5 taon. Sa isang iglap, ang dambuhalang digital screen sa likod ni Alfia ay nagliwanag. Hindi ito mga larawan ng masasayang alaala ng kasal. Sa halip, isang boses ang pumailan lang sa buong sound system ng hotel. Isang boses na puno ng pagmamadali at kawalan ng pakialam. Unahin niyo si Bianca. Mas takot siya sa ospital. Hindi naman mamamatay agad ang asawa ko. Ang tinig ni Enzo ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit. Tila ba isang multo na bumabalik upang usigin ang may-ari nito. Ang mga panauhin ay sabay-sabay na napasinghap. Ang ilan ay nagtakip ng bibig sa sobrang pagkabigla. Ang mga bulong-bulungan ay naging isang malakas na ugong ng paghatol. Ang mga matatandang socialite na kanina lang ay kausap ni Doña Carmen ay nagsimulang umurong. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding pandidiri para sa mag-ina. Tumingin si Althea kay Enzo na ngayon ay nakatayo sa harap ng entablado. Ang mukha ay tila bangkay sa puti. Si Bianca naman ay nanginginig ang buong katawan. Pilit na itinatago ang mukha sa likod ng kanyang mga kamay, habang nararamdaman ang mapanghusgang tingin ng buong lipunan. At para naman sa inyo, Ma? Balaling ni Althea kay Doña Carmen na ngayon ay hindi na makapagsalita sa tindi ng kahihiyan. Sabi ninyo ay may malaki akong utang na loob sa inyo? Narito ang katotohanan. May lumabas na mga dokumento sa screen. Isa-isang ipinakita ni Althea ang mga bank statement na nagpapatunay na ang lahat ng luho ng pamilya Villarreal, mula sa mga mamahaling gamot ni Doña Carmen, ang mga party na kanilang ibinibida, hanggang sa mga bag at sapatos ni Bianca, ay nanggaling sa personal na mana ni Althea. Ipinakita rin ang mga pinekeng dokumento ng pautang na may pekeng pirma ni Althea. Payad na ako, Ma. Sobra-sobra pa. Deklara ni Althea. Binitawan niya ang isang makapal na folder sa sahig ng entablado. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang huling hatol. Ibinigay ko ang lahat, pati ang anak na nawala sa akin dahil sa inyong kalupitan. Ngunit ngayon, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang sulya. Sa gitna ng tensyon, isang matandang babaeng panauhin, nakilala bilang isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, ang dahan-dahang tumayo. Naglakad ito patungo sa entablado at inabutan si Althea ng isang baso ng tubig. Walang sinabi ang matanda. Ngunit ang kanyang pagtango at ang banayad na pagtapik sa balikat ni Althea ay isang malinaw na mensahe. Ang lipunang ito ay nasa panig na ng biktima. Nanginig ang mga tuhod ni Doña Carmen hanggang sa tuluyan siyang mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kaibigan ay isa-isang nagsimulang lumisan sa bulwagan, iniiwan ang pamilya Villarreal sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gabi. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng pormal na uniforme ang pumasok sa bulwagan. Ang kanilang mga sapatos ay naglalabas ng matitigas na tunog sa sahig habang mabilis silang lumalapit sa kinaroroonan ni Enzo. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang opisyal na dokumento na may pulang selyo. Mr. Enzo Villarreal? Kami ay mula sa National Bureau of Investigation, kasama ang mga kinatawan ng bangko, sabi ng opisyal sa isang malakas at seryosong boses. Mayroon kaming warrant para sa pagpapatigil ng lahat ng operasyon ng inyong kumpanya at ang agarang foreclosure ng inyong mga ari-arian dahil sa kasong falsification of documents at grand fraud. Naniga si Enzo sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Althea, nagmamakaawa. Ngunit tanging ang malamig at walang pakialam na likod ng kanyang asawa ang kanyang nakita. Habang dahan-dahan itong bumababa ng entablado,
Iniiwan ang lahat ng abo ng kanyang nakaraan. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay biglang naging tila isang eksena mula sa isang trahedya. Ang mga natitirang panauhin ay mabilis na naglakad palabas. Hindi na pinapansin ang mga masasarap na pagkaing nakahain. Walang gustong madawit sa eskandalo ng pamilyang Villarreal na ngayon ay harap-harapang nililitis ng batas at lipunan. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Carmen ay tuluyan ng bumagsak sa sahig. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib habang humihigop ng hangin. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit sinong tutulong sa kanya. Ngunit ang mga kaibigang kasama niya kanina sa pagpaparangya ay nakatalikod na, abala sa pag-iwas sa kanya na tila ba isa siyang nakakahawang sakit. Lumingon ang matanda kay Alfia. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Umaasang ang dating masunuring manugang ay tatakbo upang siya ay alalayan. Ngunit si Alfia ay nakatayo lamang sa di kalayuan. Ang kanyang muka ay kalmado, walang bakas ng pag-aalala. Nanonood lamang sa pagbagsak ng imperyong Giniba ng mismong kayabangan nito. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tauhan ng hotel ang lumapit upang tulungan ang matanda. Ngunit ang kahihiyan ng pagkakadapa sa harap ng madla ay sapat na upang tuluyang basagin ang anumang natitirang dignidad ni Doña Carmen. Si Enzo naman ay napalibutan ng mga opisyal ng batas. Pilit siyang nagpapaliwanag, ngunit walang makikinig sa isang lalaking napatunayan ng sinungaling. Ang mga pangarap niya, ang kanyang negosyo, ang kanyang pangalan, lahat ay unti-unting naglalaho sa hangin. Sa isang mabilis na paglingon, hinanap ni Enzo si Bianca. Umaasa na kahit papaano ay may isang taong mananatili sa kanyang tabi. Ngunit ang nakita niya ay isang eksenang lalong nagpalala sa kanyang sitwasyon. Si Bianca ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang opisyal. Pilit na inalalayo ang kanyang sarili sa pamilyang kanina lang ay ipinagmamalaki niya. Wala po akong kinalaman dyan. Biktima lang din po ako. Niloko lang po ako ni Enzo na mayaman siya. Hindi ko po alam na pineke niya ang mga pirma. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka madamay siya sa kaso. Ngunit ang malaking sorpresa ay pumasok nang ang dambuhalang pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Isang galit na lalaki, ang parehong lalaki na nakita ni Enzo na binigyan ni Bianca ng pera sa gitna ng gabi, ang mabilis na naglakad patungo kay Bianca. Ito pala ang matagal ng itinatagong kalaguyo ng kabit. Hayop ka, Bianca. Binigay mo sa akin ang pinekeng check na nanggaling pala sa ninakaw na pera. Ngayon, hinahabol din ako ng mga nagpautang. Sigaw ng lalaki habang pilit na kinukuha ang braso ng babae. Nagsimimulang magkagulo. Si Bianca ay pilit na nagtatago sa likod ng mga tauhan ng hotel. Umiiyak at nagmakaawa. Ngunit ang kanyang mukha ay nawala na ng anumang ganda. Ang kanyang mapagkunwaring sakit sa puso, ang kanyang mga pekeng luha, at ang kanyang lihim na pagnanakaw ay nabunyag sa harap ng lahat. Wala siyang ibang nagawa, kundi ang takbuhan ang eskandalo. Iniiwan ang kanyang sariling kahihiyan sa gitna ng silid. Natapos ang lahat sa isang nakakabinging katahimikan. Ang pamilya Villarreal ay nawasak. Walang negosyo, walang bahay, walang pangalan. Tumakbo si Enzo palabas ng hotel. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang muka. Pilit na hinuhugasan ang kanyang pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng hotel, nakita niya ang marangyang itim na sasakyan ni Althea na unti-unting umaandar. Gamit ang kanyang huling lakas at pag-asa, tumakbo si Enzo at humarang sa mismong harapan ng sasakyan ni Althea. Ang makina ng sasakyan ay dahan-dahang huminto. Lumuhod si Enzo sa basa at malamig na semento ng kalsada. Ang kanyang mga mamahaling damit ay basang-basa, puno ng putik, at ang kanyang muka ay basa ng pinaghalong luha at ulan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan, naghihintay sa huling salita mula sa lalaking sumira ng buhay ng isang inosenteng babae. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa bubong ng sasakyan
ay tila isang malakas na palakpak ng tadhana para sa kalayaan ni Althea. Sa loob ng sasakyan, binalot siya ng isang komportable at mainit na katahimikan, malayo sa ingay at dumi ng labas. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na bango ng sariwang bulaklak sa loob ng kotse ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Dahan-dahan niyang pinindot ang button upang ibaba ang salamin ng bintana. Ang malamig at basang hangin ay pumasok sa loob, dala ang amoy ng basa at maruming semento. Doon, sa gitna ng kalsada, nakita niya ang anino ng isang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Si Enzo, ang makapangyarihan at mayabang na si Enzo Villarreal, ay nakaluhod ngayon sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bumper ng sasakyan. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na makakapagligtas sa kanya mula sa pagkalunod sa sarili niyang mga pagkakamali. "Althea, patawarin mo ako, please!" hagulhol ni Enzo. Ang kanyang boses ay nanginginig at hirap na hirap lumabas dahil sa tindi ng ulan at luhang humahalo sa kanyang mukha. "Maling-mali ako. Nabulag ako ng maling akala. I realize now na ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Handa akong magbago, Althea. Let's start again, please. I'll do anything." Tiningnan siya ni Althea. Wala siyang naramdamang kahit anong galit. At mas lalong wala siyang naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang isang malawak at malamig na kawalan. Naalala ni Althea ang gabi sa ospital, ang duguwang pirma, ang lamig ng stretcher, at ang sakit ng pagkakait sa kanya ng pagkakataong mabuhay para sa kapakanan ng isang kasinungalingan. Lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 5 taon ay dumaan sa kanyang isipan na tila isang pelikulang wala ng kulay. "Hindi mo ako kailangan, Enzo." Mahinahon at malinaw na sabi ni Althea. Ang bawat salita niya ay tila isang malinis na hiwa ng patalim na tumatago sa ingay ng ulan. Ang kailangan mo ay isang taong maglilinis ng iyong mga kalat, isang taong magtatakip ng iyong mga pagkakamali, isang taong magsisilbi sa iyo at sa iyong ina nang walang reklamo habang tinatapakan ninyo ang kanyang pagkatao. Kinuha ni Althea ang isang puting envelope mula sa kanyang tabi at inabot ito sa labas ng bintana. Mabilis na kinuha ito ni Enzo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-asang baka ito na ang susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit nang buksan niya ito sa ilalim ng ilaw ng sasakyan, ang tanging nakita niya ay ang mga dokumento para sa annulment, mga papel na mayroon ng pirma ni Althea, formal at pinal. "Hindi mo kailangan ng asawa, Enzo. Kailangan mo ng tagapag-alaga," patuloy ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo sa basang mukha ng lalaki. "At ang ka-shift ko sa bahay na ito, sa buhay mo, ay tapos na. Matagal na akong nag-out, Enzo. Ngayon mo lang natanggap ang time card mo." Binitiwan ni Althea ang bintana at dahan-dahan itong muling nagsara. Ang huling nakita niya ay ang imahe ni Enzo na tuluyang kapahiga sa semento. Hawak ang mga basang papel na tila ba ang huling piraso ng kanyang gumuhon ng buhay. Hindi lumingon si Althea. Inayos niya ang kanyang upuan at dahan-dahang itinuon ang kanyang paningin sa kalsadang nasa harap niya. Inabot niya ang rearview mirror at tiningnan ang kanyang sariling mga mata. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman muling tatalikod sa sarili niyang halaga. Isang ngiti, isang tunay at payapang ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinindot niya ang gas at dahan-dahang umandar ang sasakyan. Iniiwan ang kadiliman ng hotel, ang ulan, at ang lalaking bahagi na lamang ng isang nakaraang hindi na niya muling babalikan. Habang lumalayo ang sasakyan, ang mga ilaw ng lusod ay nagsimulang magdingning sa kanyang harapan, na tila mga bituing nagtuturo ng landas patungo sa isang bagong umaga. Ang bawat umaga sa dalampasigan ng Batangas ay nagsisimula sa isang banayad na kanta ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa mga bato. Isang tunog na tila nagpapatulog sa lahat ng mga bangungot ng nakaraan. Ang hangin dito ay sariwa,
May dalang alat ng dagat at bango ng mga bagong sibol na halaman sa hardin. Sa gitna ng malawak na lupain na nakaharap sa asul na tubig, nakatayo ang isang puting bahay na may malalaking bintana. Ang Bahay Pag-asa, ang sentro para sa mga kababaihang nanggaling sa mapanakit na pagsasama na itinatag ni Althea. Dito, ang bawat oras ay hindi binibilang sa pamamagitan ng pagmamadali o takot, kundi sa pamamagitan ng paghilom. Si Althea ay makikita tuwing umaga na maingat na nagdidilig ng mga rosas at sampagita. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa, ngunit ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Wala na ang mabibigat na makeup o ang mga mamahaling hiyas na dati ay nagsisilbing baluti niya sa Manila. Ngayon, ang kanyang kagandahan ay nanggagaling sa loob, mula sa isang kaluluwang nahanap na muli ang sarili. Isang hapon, habang abala si Althea sa pagtuturo sa isang batang ina kung paano mag-ayos ng mga bulaklak para sa isang event, dumating si Tita Flora mula sa Manila. May dala itong mga balita mula sa lungsod na tila galing sa ibang mundo. Naupo silang dalawa sa beranda, uminom ng mainit na tsaa habang pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakita ko si Enzo nung isang araw sa Makati, Althea. Mahinang simula ni Tita Flora, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko siya agad nakilala. Payat na payat siya, nakasuot ng kupas na uniporme ng isang delivery rider. Nagbubuhat siya ng mga mabibigat na kahon sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At si Doña Carmen, nakatira na lang sila sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Wala na ang mga katulong, wala na ang karangyaan. Ang huling narinig ko, inabandona na rin sila ni Bianca pagkatapos nitong makuha ang huling sentimo na natitira sa kanila. Nakinig ng tahimik si Althea. Walang bakas ng ngiti o kagalakan sa kanyang mukha, sa narinig na paghihirap ng mga taong sumira sa kanya. Ngunit wala ring bakas ng sakit. Isang simpleng pagtango lamang ang kanyang ibinigay. Sa puso ni Althea, ang galit ay napalitan na ng isang malalim na kawalan ng pakialam. Ang paghihirap ni Enzo ay hindi na niya responsibilidad, at ang kanyang tagumpay ay hindi na nakabase sa pagbagsak ng iba. Sana ay makatagpo rin sila ng kanilang sariling kapayapaan. Maikling sagot ni Althea, bago muling ibinaling ang kanyang tingin sa dagat. Tumayo si Althea at lumakad patungo sa loob ng bahay. Nadaanan niya ang isang malaking salamin sa pasilyo. Tumigil siya at dahan-dahang itinaas ang kanyang manggas upang tingnan ang manipis at maputing pilat sa kanyang braso, ang alaala ng gabing iyon sa ospital. Hinaplos niya ang pilat, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkilala na ang bawat sugat ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang pilat na ito ay hindi natanda ng kanyang pagkatalo, kundi isang medalya ng kanyang pananatiling buhay at matatag. Napansin ni Althea ang isang malaking lanta ng mga puting lily na nakalagay sa isang florera sa may pintuan. Ito ang laging dumarating tuwing linggo ng umaga. Walang pangalan. Tanging ang bango lamang ng mga bulaklak ang nagpapahiwatig ng presensya ng nagpapadala nito. Lalapitan na sana niya ang mga bulaklak upang palitan ng tubig nang mapansin niyang may isang maliit na card na nakasingit sa pagitan ng mga talulot. Isang bagay na ngayon lamang niya nakita sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang card. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Isang munting kaba na hinaluan ng kuryosidad. Sa loob ng card, may nakasulat na isang maikling mensahe sa pamilyar na sulat kamay na matagal na niyang hinahangaan dahil sa katapatan at talino nito. Maligayang pagbabalik sa mundo ng liwanag, Althea. Handa ka na bang makita ang susunod na kabanata ng iyong buhay? Ang sikat ng araw sa Batangas ay unti-unting gumagapang sa ibabaw ng asul na dagat. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa dalampasigan na tila ba isang bagong pintura sa isang malinis na canvas. Sa loob ng kanyang silid na nakaharap sa silangan,
Nakaupo si Alfia sa harap ng isang antigong lamesang kahoy. Hawak niya ang isang panulat, ang dulo nito ay dahan-dahang sumasayaw sa ibabaw ng isang maputing papel. Ngunit ang lihamla ito ay hindi para kay Enzo at hindi rin para kay Doña Carmen. Ito ay isang liham para sa kanyang sarili. Para sa Alfia, 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga salita ay dumadaloy ng may kasamang banayad na paghinga, bawat titik ay may dalang pagpapalaya. Isinulat niya ang kanyang paghingi ng tawad sa sarili dahil sa hinayaan niyang tapakan ang kanyang dangal, dahil sa paniniwalang ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ang sariling pagkatao. Sa bawat pangungusap, nararamdaman ni Alfia ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib, ang pagkawala ng huling mabigat na kadena na nag-uugnay sa kanya sa madilim na nakaraan. Nang matapos ang liham, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas patungo sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa pino at mainit na buhangin, isang pakiramdam ng pagiging bahagi ng kalikasan na matagal niyang hindi naramdaman sa loob ng malamig at sementadong mansyon sa Maynila. Hawak niya ang isang manipis na puting panyo, ang huling gamit na may tatak ng pamilya Villarreal na hindi sinasadyang sumama sa kanyang maleta. Sa gitna ng paghampas ng mga alon, itinaas ni Alfia ang kanyang kamay at hinayaan ng hangin na tangayin ang panyo. Pinanood niya itong lumipad, sumasayaw sa hangin, hanggang sa tuluyan itong lamunin ng malawak na karagatan. Kasabay nito, ang huling bahagi ng kanyang galit at pait ay tuluyan na ring naitaboy ng alat at ganda ng dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala sa kanya, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Habang nakatayo siya doon, narinig niya ang banayad na tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumaraan sa graba ng daanan patungo sa kanyang sentro. Hindi ito ang maingay na tunog ng mga sasakyan sa Maynila, kundi isang maayos at kagalang-galang na pagdating. Dahan-dahang lumingon si Alfia. Naglalakad patungo sa kanya si Attorney Mendoza. Wala itong suot na Amerikana. Tanging isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas na nagpapakita ng isang mas relaxed at masayang bersyon ng lalaking tumulong sa kanya sa Singapore. May dala itong isang maliit na bouquet ng mga sariwang bulaklak ng bukid. Hindi ang mamahaling lily na laging ipinapadala, kundi mga bulaklak na sumisimbolo sa katapatan at bagong pag-asa. Althea, mahinang sambit ni Mendoza nang makalapit ito. Ang kanyang tinig ay may lalim na puno ng respeto at isang bagay na matagal nang itinatago sa kanyang mga mata. Isang matapat na paghanga. Sana ay hindi ako nakaabala sa iyong katahimikan. Ngumiti si Althea, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata na nagpakinang sa liwanag ng umaga. Hindi ka kailanman naging abala, Attorney Mendoza. Salamat sa mga bulaklak. At sa lahat ng bagay. Dahan-dahang inilahad ni Mendoza ang kanyang kamay. Hindi upang hawakan ang kamay ni Althea, kundi upang imbitahan itong maglakad kasabay niya sa tabing dagat. Alam mo, Althea, noong una kitang makita sa Singapore, hindi ko nakita ang isang biktima. Nakita ko ang isang babaeng may lakas na kayang magpabagsak ng mga bundok. At masaya ako na makita kang muli na nakatayo rito. Hindi na bilang isang kliyente, kundi bilang isang babaeng ganap ng malaya. Habang naglalakad silang dalawa ng may sapat na distansya, ngunit may nararamdamang init ng presensya ng isa't isa, naramdaman ni Althea ang isang banayad na kilig, isang damdamin na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang puso. Ito ay hindi tulad ng mapanirang bugso ng damdamin kay Enzo, kundi isang matatag, ligtas at payapang koneksyon. Ang bawat salita ni Mendoza ay may dalang paggalang. At sa bawat sulyap nito, nararamdaman ni Althea na siya ay pinahahalagahan, hindi dahil sa kung anong maibibigay niya, kundi dahil sa kung sino siya. Tumigil sila sa harap ng isang malaking bato habang pinapanood ang mga mangingisda sa malayo. Inayos ni Mendoza ang isang hibla ng buhok ni Althea na tinangay ng hangin patungo sa kanyang mukha.
Ang banayad na haplos ng kanyang mga daliri sa pisngi ni Althea ay tila isang pangako ng proteksyon at pag-aaruga. Handa ka na bang buksan ang susunod na pahina, Althea? Tanong ni Mendoza. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng dagat. Tumingin si Althea sa malawak na abot-tanaw. Ang liwanag ng araw ay tila nagbibigay ng basbas sa kanyang bagong simula. Handa na ako, sagot niya nang may paninindigan. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong kwento. 3 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhubog sa mga bato ng dalampasigan. Sa pampang ng Batangas, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang mainit na yakap ng takipsilim, ang Bahay Pag-asa ay nakatayo pa rin bilang isang mug ng katatagan. Ang dating maliit na puting bahay ay isa ng ngayong malawak at payapang santuwaryo na napapalibutan ng mga luntiang halamanan at mga bulaklak na sampagwita na nagbibigay ng halimuyak sa bawat ihip ng hangin. Si Althea Reyes ay nakatayo sa beranda, hawak ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang balat ay masigla at tila kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng luha at takot, ay mayroon ng lalim ng karunungan at ningning ng tunay na kaligayahan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang bawat gabi ng pag-aalinlangan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang ganap na kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nabalita niya mula sa mga lumang kakilala sa Maynila ang kalagayan ng mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Si Enzo ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang kargador sa pier. Ang kanyang katawan ay naging ubanin at hapos sa hirap ng buhay. Pasan ang bigat ng pagsisisi na hindi na kailanman mabubura ng panahon. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang maliit at madilim na silid sa isang charity ward. Madalas na tumatawag sa pangalan ni Althea sa tuwing sumasakit ang kanyang katawan. Ngunit walang sumasagot, kundi ang malamig na pader ng ospital. Si Bianca ay tuluyan ng naglaho sa limot, inabandona ng lahat nang mawala ang yaman at kagandahang ginamit niya sa panlilinlang. Nanginig ang balikat ni Althea sa isang malalim na buntong hininga. Hindi siya nakaramdam ng galit, at hindi rin siya nakaramdam ng kagalakan sa kanilang paghihirap. Ang tanging naroon ay ang pagkilala sa katarungan ng tadhana. Napatawad na niya sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat at dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanila muli, kundi ang tuluyang pagputol sa huling hibla ng koneksyon na nagbubuklod sa kanila, sa kanyang isipan. Isang matatag at mainit na bisig ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Atty. Mendoza, na ngayon ay katuwang na niya sa buhay at sa bawat pangarap, ay tumayo sa kanyang tabi. Ang presensya ng lalaki ay tila isang malakas na sandigan, nagbibigay ng proteksyon nang hindi kailangang magdikta, at nagmamahal nang hindi kailanman nananakit. Lumingon si Althea at nagumiti sa kanyang asawa, isang ngiti na puno ng pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Mahinang tanong ni Mendoza. Ang kanyang tinig ay may dalang himig ng pagmamahal, na tila isang banayad na musika sa pandinig ni Althea. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, sagot ni Althea, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Na ang bawat sugat ay naging bahagi ng aking lakas. At nasa wakas, nahanap ko na ang tahanang hindi ko na kailangang paglingkuran ng may takot. Tumingin si Althea sa abot-tanaw, kung saan ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit nag-iwan ng isang nagniningning na guhit ng liwanag sa dagat. Ang bawat babaeng dumadaan sa Bahay Pag-asa ay laging tinatanong siya kung ano ang sikreto ng kanyang muling pagbangon. At sa bawat pagkakataon, iisa lamang ang kanyang ibinibigay na bayhawk. Ang pag-ibig ay hindi isang bilangguan, at ang sakripisyo ay hindi dapat maging dahilan ng pagkaubos ng sarili. Ang pinakamamalagang pirma na iyong gagawin sa buong buhay mo
ay hindi ang pirma sa kasunduan ng kasal o sa anumang dokumento, kundi ang pirma na iyong ibinibigay sa iyong sarili upang mabuhay, maging malaya, at mahalin ang iyong pagkatao ng higit sa kahit kanino. Dahan-dahang naglakad ang dalawa papasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa kahoy na sahig ay tila isang masayang ritmo ng isang bagong kabanata. Ang pinto ay dahan-dahang sumara, iniiwan ang kadiliman ng gabi sa labas, habang ang loob ng tahanan ay binalot ng init, ng tunay na pagmamahalan at liwanag ng isang pusong ganap ng naghilom.